Tuwing panahon ng sakuna, laging naging mahirap tukuyin kung alin ba ang dapat unahing isaalang-alang, oras sa pag-aaral o kapakanan ng mga mag-aaral. Ngunit sa parte ng DepEd, pareho itong mahalaga at nakapwa nila ito gagawing prioridad. Sinisiguro rin ng kagawaran ng sapat na pondo para sa calamity assistance at response. May kabuwang balita si Graciela Corazon. Ang pangunahing prioridad ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ang kaligtasan ng mga estudyante at ang tuloy-tuloy na edukasyon. Kasunod ito ng sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katuwang ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Patuloy na pinatitibay nito ang mga programa at pamamaraan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral at guro alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay upang matiyak rin ang mga desisyon hinggil sa suspensyon ng klase na nakabatay sa scientific base, localized risk assessments at safety standards. Ayon sa DepEd, layunin nito na mapanatili ang balanse sa pagitan ng kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani upang maipagpatuloy ang edukasyon kahit sa mga panahon ng sakuna at emergency. Para naman sa agarang pagtugon at aksyon sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, may nakalaan na Quick Response Funds o QRF ang pamahalaan na magagamit sa panahon ng sakuna. Ang naturang pondo ng gobyerno na inilaan para sa QRF ay maaaring gamitin para sa pagpapapalit ng mga nasirang kagamitan, pagpapatayo ng mga nasirang classroom, pagpapaayos at rehabilitasyon ng mga nasirang school buildings at pasilidad. Kung paano ang proseso ng QRF, matapos ang sakuna, magsasagawa ng initial assessment ang DepEd upang matukoy ang pinsala ng mga gusali at pasilidad. Kasama rito ang joint validation ng DepEd at DPWH upang tiyaking tama ang datos at lawak ng napinsala. Matapos ang validation, bubuo ang DPWH ng mga programs of works upang makompute ang costing bago isumite sa DepEdCo. Uunahin dito ang mga paaralang may matinding pinsala, lalo na sa mga classroom na tinamaan ng bagyo, lindol at iba pang uri ng kalamidad. At i-endorso ng Department of Education ang listahan sa DPWH. Kapag naaprubahan na, masisimulan na ng DPWH ang mga rehabilitasyon at repair ng school at offices gamit ang QRF. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.